So dito siya kasi kinakalawang mga ka-GM, kaya mahirap siya tanggalin pagka yung 4 na bolt lang yung tinatanggal natin dito. Ito ngayon na siya. So ayun siya, ipapasok natin ngayon dito sa kanyang spindle, saka yung ating wheel hub bearing, no? Yan, kung makikita nyo, eksakto lang kasi sa butas niyan. Dito sa pinakabutas niya yung ating EBS na ito, kaya EBS niya, saka dito sa kanyang wheel hub, yan, sa wheel hub bearing. Yan na, halos eksakto lang siya. Yan. Tapos may 4 na ano yan, tornilyo, no? So ayan, nailagay na natin yung kanyang bagong water pump. Tapos yung kanyang radiator mga ka-GM ay aantayin pa natin kasi pina-repair natin sa labas. Tapos yung kanyang wheel hub bearing, yan, pina-press natin sa labas sa ibang workshop, kaya aantayin pa natin. Tapos yung radiator niya rito, pag naikabit na natin yung radiator, tapos ayos na yan, lalagyan natin ng engine coolant, ganoon, tapos check natin, i-rotate natin. Ngayon ikakabit na lang natin yung kanyang drive belt saka yung kanyang power steering belt, no? Dalawa lang naman belt dito sa labas, yung drive belt niya saka yung power steering na maliit. Iangat natin yung sakyan. Yan, nilalagay natin yung kanyang drive belt. Kasi dito sa ilalim ang paglagay niyan. Mahirap kasi ilagay sa taas mga ka-GM. Dito sa NB350, no? Tapos ilalagay ko na lang sa screen kung paano yung kanyang pinaka guide para maikabit, no? Yan siya. Tapos yung kanyang tensioner ayun, masikip kasi siya kaya medyo mahirap bidyuhan. Yan siya, yung tensioner. Tapos may pinakalagay natin pinaka-tiya para yan. So ayan po yung ano niya, yun yung alternator papunta dun sa kanyang water pump. Tapos idler pulley. Tapos ito yung tensioner niya. Tapos ito idler pulley din ito. Ito yung AC compressor. Ito yung kanyang crankshaft pulley. So ayan, no. Tapos ilalagay na natin yung kanyang steering pump. Steering pump niya. Tapos ito ilalagay natin yung steering belt dito na maliit, no. Diyan, no. Papunta rito sa kanyang crankshaft yung kanyang steering belt. Tapos dito sa kanyang power steering. So ayan, inabang natin yung ano niya, yung kanyang steering belt, power steering belt. Tapos pipihitin na lang yan ng 19 mm yung kanyang sakit dito sa kanyang crankshaft pulley. Yung tensioner na dito sa drive belt niya ay 14 mm lang yan. So okay. So like and share yung ating mga videos mga ka-GM. At ilalagay ko sa screen yung paano yung kanyang guide, yung kanyang pinaka diagram para may lagay ninyo yung kanyang steering belt at saka yung kanyang drive belt dito sa NB350 or Nissan Urban. So ayan siya, okay na, nailagay na yung ano niya, steering belt, yung drive belt. Uunahin natin yung drive belt bago yung kanyang steering belt pagkabit. Pagtanggal, mauuna tong kanyang steering belt. Tapos susunod naman yung kanyang drive belt pagka tinanggal, no? Yan. So okay na siya mga ka-GM. So ayan po siya at ipapasok na po natin yung ating wheel hub bearing. Yan, kung makikita ninyo, halos eksakto lang siya sa butas dito sa kanyang spindle. Yan, oh. Kaya pagka magpapalit kayo ng wheel hub bearing sa harapan ng ganitong mga NB350, kailangan nyo pang dalhin sa machine shop para i-press nila rito. Kasi 4 lang ang bolt nito. Yan, 4 ang kanyang bolt na 17 mm yung size ng kanyang bolt. Pero pagka kinalawang po yan, pagka kinalawang dito, mahirap po siyang tanggalin. Kaya kailangan dalhin sa pressing machine, no? Para ma-press natin, para mapalitan ng wheel hub bearing yung mga ganitong NB350. So ayan, tapos ang ginawa natin, niresurface na rin natin itong kanyang rotor disc para maganda po yung lapat ng ating preno at hindi siya maingay at walang vibration, no?